Good morning po sa inyo. Kumain na ba kayo? Hindi pa pares. Joke lang. So, bago tayo mag-umpisa sa ating flag ceremony, umpisaan po natin ang panalangin. Amen. Kasi mahalaga lahat ng ating gagawin, inuumpisahan natin sa panalangin. Kasi kung di tayo manalangin, hindi kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Diba sabi sa Biblia, humingay ka, yan. At ikay, pagdulog siya. Umanap ka, at ikay, makakasunto. Bago ko mag-umpisa, gusto ko siya sa inyo yung buhay ni Zaccheo. Klaro niyo ba si Zaccheo? Sino siya? Siya ay maliit na tao. Bagamat siya ay maliit na tao, siya ay mayaman. Bakit kaya siya yumaman? Dahil sa kanyang trabaho. Ang trabaho niya ay tax collector. Alam niyo ba yung tax collector? Siya ay nasa BIR, Bureau of Internal Revenue. Tagasingin lang, buwis. Siyempre, pagkatagasingin ng buwis, maraming pera. Ang problema kay Zaccheo, kaya lumami siyang pera, nangungupit siya. Nangungupit. Kumbaga sa politika, kurakot. Kaya siya ay yumaman. Minsan si Zaccheo ay napadaan dun sa lugar na pinagdadahusan ni Jesus. At siya ay nakapakinig ng mabuting balita. Eh dahil siya ay maliit, para makita niya si Jesus, umakyat siya sa puno. Puno ng kamatsili. Di ba sa kamatsili medyo matinig yun? Bagamat matinig at maliit siya, tinaray niyang umakyat sa puno para makita sino? Si Jesus. At nung natapos na si Jesus sa kanyang pangangaral, nakita niya si Zaccheo nasa puno. Anong sabi niya? Sabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa iyo tahanan. At anong nangyari? Si Zaccheo ay tinanggap si Jesus sa kanilang tahanan. Ano nangyari sa Zaccheo nung tinanggap niya si Jesus? Nagkaroon siya ng pagbabago. Transformation. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, lahat ng mga ninakaw ko, ibabalik ko sa mahihirap. Halimbawa, nangurakot siya ng 1,000,000. Ibabalik niya yung kanyang pinurakot na 4,000,000. So, ibig sabihin 4 times yung kanyang binalik. Kunyari, may utang sa iyo ng 1,000. Ibabalik niya ng 4,000. May pagbabago, di ba? Hello? Siguro kung ang mga politika natin ay ganun yung ugali nila, baka wala ng Panginoon. Di ba? Kasi inaalala nila yung kapakanan ng iba. Ang punto ko dito, paano nabago si Zaccheo? Unang-una, nagkaroon siya ng desire na tanggapin sino? Si Jesus. Pangalawa, masaya niya tinanggap si Jesus at nagkaroon siya ng pagbabago. Sino sa inyo gusto may pagbabago? Anong gagawin natin? Lumapit tayo kay Jesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Amen. Yung bang nais nyo? Mananalangin tayo sandali. Sikip natin yung ating mata at tayo manalangin. Kung gusto mo na ikaw ay tumanggap ni Jesus bilang Panginoon, sabihin mo, Panginoon Jesus. Sabihin mo, Panginoon Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Sa oras na ito,
humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari at masunod sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako naman nanalangin, Lord, binibless ko po ang bawat isa na narito, na nakaisa sa panalangin. Dalayan ko i-bless mo po ang bawat isa na narito ngayon. We declare your blessing, protection sa bawat isa, maging kay Kapitan Ogie, sa mga kagawad na narito ngayon, sa mga lupon, at mga kabahagi sa barangay na ito. Binibless ko po sila, Panginoon. I-bless mo po ang barangay San Nicolas. We declare your prosperity, protection sa bawat isa, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na may karamdaman, ang dalangin po namin ng kagalingan ang dumaloy sa kanila. Kung sino man sa inyo o may sakit at may karamdaman, ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit na yan, na may karamdaman sa inyong katawan. At mananampalataya kayo na ang Diyos ay magpapagaling sa bawat isa. Sige, kung meron kayong sakit, ipatong nyo ang inyong kamay sa anumang sakit na inyong nararamdaman sa inyong katawan. Ipapanalangin ko po kayo. Father, in the name of Jesus, ang dalangin ko po yung mga kapatid po namin na may karamdaman. Nakapatong po ang kanilang mga kamay sa mga may sakit sa kanilang katawan. I declare healing. I declare strength, divine health sa kanila, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ang magpapagaling at patuloy na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po, Ama, dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kapoy po ay natubos, napagaling, napagpala sa aming mga buhay. Muli, tinataas ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat po sa inyo.